Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin ito po, no, nakakahiya po. Kinuyog, pinagmumura at sinigawan ng mga Pilipino po sa Canada. Ito pong ating Pangulo at ang kanyang tagapagsalita ng Malacanang na si Auntie Claire. No, nakakahiya po to kasi po imaginein po ninyo, bisita kayo ron, pero wala pong magawa dahil yan po ang dadanasin, no? Na talagang sasama po ng loob ng mga Pilipino dito po kay BBM at saka kay Auntie Claire. Parang ano po, no? Parang nagtataka pa siguro sila kung bakit sila sinisigawan, kung bakit sila minumura ng mga Pilipino. Dito po kasi sa Pilipinas, meron pong tinatawag tayong cordon sanitaire. Maaari po si BBM hindi niya po alam na isa po siya sa talagang kinamumuhian na po siya. Kaya nung nag-rally yung Iglesia ni Cristo, nagtaka pa siya di ba? Okay. Kaya lang po, alam niyo po habang pinanunood, ito po ang ito po yung talagang masasabi natin na kahit papano nakakabawi, no, tayo sa mga OFW. Nakakatawa na nakakahiya, nakakahiya po yun kung tutuusin. Kasi 'di ba? Presidente ka ng Pilipinas, tapos dumayo ka doon sa imbitasyon ng Canada. Tapos yung mga Pilipino doon instead, no? Instead po na kayo po ay i-welcome. 'Di ba ganyan? Pag napunta si Tatay Digong sa ibang bansa, kinukuyog po. Kinukuyog po ng pagmamahal, no? Kinukuyog po si Tatay Digong tsaka si BP Sara na alam mo yun, yung gustong-gusto sila ng tao dito po. Kinukuyog po sila ng mura, kinukuyog po sila ng masasakit na pananalita. Yan po ang bawi natin. Kung hindi po nagagawa yan, kasi hindi po nila naririnig, no? Bingi po sila dito sa Pilipinas. Pag may nagpo-protesta po laban sa kanilang ginagawa, sa ibang bansa po, malayang malaya, lalo na po riyan sa North America, pinapatupad po dyan yung, yung totoong kalayaan sa pamamahayag. No, nakakatawa pa yung aksyon ni Tony Anticler. Akala mo nasa Pilipinas siya, nagsumbong pa sa pulis eh. hindi alam ni Anticler na dyan po sa Canada, ginagalang po yung karapatan ng mga mamamayan ng pagpapahayag. 'Di ba? Kasi dito sanay na sanay sila na kaso. May masabi ka, kaso. Alam niyo po, sa totoo lang po, ako kahit na papano, tayo swerte pa rin, no? Etong mga tao na to, kinamumuhian. Biruin nyo sa ibang bansa ka, napakasarap pumunta sa labas, di ba? Napakasarap mamasyal, no? Pero hindi na po kayang gawin yan ni BBM at saka nito ni Auntie Claire. Bakit? Tuwing lalabas po sila at makikita sila ng mga Pilipino, mumurahin sila, no? At sasabihan po na shame on you, hahanapan na nasa na yung pera namin. Galit na galit. Sana nararamdaman nyo na, no? Ramdam nyo na sana. Hindi katulad sa ibang bansa, dito talagang face to face sila eh. Hindi ko alam kung bakit naroon si Auntie Claire. Siguro, mamamasyal siya o kung ano pa man ang gusto niyang gawin sa labas. Hindi na po kayo matatahimik. 'Di ba? Dito nga eh. Nakita niyo po ba yung Malacanang? Tuwing may mga rally pong ganyan, yan po ang build ni BBM. Walang build na mapagmalaki. Build ng barbed wire papunta po sa Malacanang. Yan po ang tinatayo ni BBM. Okay, alam nyo, imbes na mahiya tayo, nakakahiya naman itong mga Pilipino na to. Proud na proud po kami. Kayo nakakahiya. Kayong mga sinisigawan, kayong mga minumura, kayong mga opisyal na sinisigawan at minumura. Pero, kami po na napapanood itong mga taga-Canada, tuwan-tuwa po kami. Ano man ang kanilang dahilan ng galit,
Yan po talaga ang mga Pilipino. Lalo na ngayon, nakikitang-kita na po. Uusigin natin si BP Sara, no? Uusigin natin si Marcoleta, pero alam na alam po ng mga taong bayan na yung mga magnanakaw sa pinakamalaking korupsyon, flood control, hindi po kayang galawin ng gobyernong ito. Okay. Ito po, panoorin po natin. Dito medyo marami pambantay si BBM, kaya medyo hindi. Kasi si Auntie Claire, hindi naman siya babantayan eh. Tignan nyo po Panoorin po natin. Sana tablan sila. Yan po si BBM. Dinig na dinig nyo po, Marcos magnanakaw, di ba? Nakakahiya po kahit po mga may pulis. So ano po yung pagkakaiba ng mga pulis natin? Hindi po natin magagawa dito yan. Naharap-harapan masisigawan mo si Marcos na mga sinasabi nila, Marcos magnanakaw at kung ano, shame on you, no? Yan po ang presidente ng Pilipinas. Ganyan po siya tinatanggap ng mga Filipino-Canadian o yung mga nakatirang Pilipino sa Canada. Gulat na gulat siguro, no? Yan po. Yan po ang kalagayan ninyo ngayon. Kahit saan kayo pumunta ng mga Pilipino, no? Shame on you. Hindi po naitatago ng mga hindi bayarang media katulad ni Arnold Clavio at iba pang mga hindi bayarang media. Hindi po nila maitatago yung galit na yan. Kasi hindi naman na po yan galing sa mga hindi nyo po ibabalita yan. Yung mga hindi bayarang media, hindi nyo ibabalita yan, Chuck. Saan namin nakikita yan? Courtesy of Edwin Tumamak, Facebook. Ganyan po kakapangyarihan ngayon. Alam natin lahat na yung mga hindi bayarang media, hindi po nila ibabalita yan. Saan po nyo mababalitaan yung mga ganyan tagpo? Sa social media na po. Kasi yung mga hindi bayarang media, talagang malulupit po yan. No? Hindi na po sila isang panig na lang po ang kinakampihan ng mga yan. Okay. Pero mas malupit po yung kay Auntie Claire. Nakakatawa po tong kay Auntie Claire kasi nagsumbong pa siya sa pulis. Siguro ang ina-expect ni Auntie Claire, paghuhulihin ng mga pulis. Iba po sa ibang bansa. Kasi ginagalang po sa ibang bansa yung pong mga church natin nasa kalagitnaan ng kabundukan. Teka muna mga kabundukan. Okay. Sa ibang bansa po, lalo na po dyan sa Canada at Amerika, iginagalang Auntie Claire ang mga pamamahayag ng mga tao. Kala mo katulad sa Pilipinas yan na bubugawin o hahambalusin yung mga sumisigaw sa iyo. Hindi, iba riyan. Ito po, mula pa rin po kay Tumamak Edwin. Yan. Taga ron ba si Tumamak Edwin? Malamang, no? Panoorin po natin to. Swerte ka, Auntie Claire. Bakit po swerte? Kasi Ilonggo. Ilonggo yung merong anong tawag diyan, megaphone. Kaya si Auntie Claire,
Nakakatawa po kasi malumanay pa rin, galit na malumanay pa rin dahil Ilonggo. Ayan po. Sinisigawan po sila sa megaphone. Shame on you, Claire, anti-Claire. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Imbis numano ko. Shame on you, Hindi ko po niloloko yung mga Ilonggo, kaya lang, kasi kami pag nakita namin yan, shame on you, Auntie Claire! Di ba? Ganun, no? Sila talagang ang lambot pa rin, kaya swerte kayo, may hawak na megaphone, Ilongga. Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now. Ayan, di ba? Ang astig ni Auntie Claire, oh. Tignan mo naman, oh. Akala niya yung mga pulis dyan, pwede niyang utos-utusan na bugawin niya mga nagsasalita sa kanya. Kapal ng mukha. They put freedom on you guys, just let them do it. You can film them all you want, no problem. We are harmless and that's one collected. Feel free to say what Tignan niyo po yung sinasabi ng pulis. You are free to say what you want to say. You are free to film. But let them. Yung palakarin sila. Hindi naman sila pinipigilan eh. Sila lang ang nagsumbong sa inyo eh. Kung nagtuloy-tuloy na sila. Akala kasi ni Auntie Claire, pag nagsumbong siya dyan sa mga pulis na yan, no, pipigilan na yung mga pagsigaw-sigaw sa kanya. Ang hindi niya alam, ginagalang po yung karapatan dyan na ikaw ay magpahayag. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent with you. Hoy, teka muna. Panay mo. Ayan na po, panay mura na po yan. Kaya pinatay ko na. Baka mayari tayo ni YouTube eh. Hanggang po siya ay makasakay ng sasakyan. Panay mura po. Yan. Ayan na po. Rude ka pa nalalaman, tokmol. Ayan po, sa totoo lang, dapat